issue na makakaharap ng ating bayan at susuriin natin sino nga ba ang karapat-dapat na maging bahagi ng Senado. Sino sa kanila ang tunay na karapat-dapat sa ating tiwala at boto. Mga kababayan, mga partner, kami ang inyong mga kasama sa episode na ito ng Sukatan, The SMNI Senatorial Interview. Karapat-dapat ka ba? Ako po si MJ Mondiha. At ako naman po si Coach Oli. Sama-sama nating kilalanin at suriin ang tatlong senatorial aspirants na haharap sa mahahalagang issue at katanungan ng ating mga kababayan. Upang mapanatili natin ang patas na balanseng talakayan, magmumula ang mga katanungan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Inaasahan natin na hindi lamang sila magbibigay ng magagandang pahayag, kung hindi maghahatid ng makatarungan at konkretong solusyon. Hindi sapat ang puro salita. Ang tunay na kailangan natin ay aksyon at solusyon. Kaya Coach, kilalanan natin ang mga senatorial aspirant na haharap sa hamon ng Sukatan, The SMNI Senatorial Interview. Karapat-dapat ka ba? Panoorin natin ang isang mabilisang pagpapakilala sa ating mga bisita. Isang abogado at lingkod bayan na may malawak na karanasan sa larangan ng batas at serbisyo publiko. Isa siya sa mga co-founder ng Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee noong 2014 na tumulong upang itaguyod ang kandidatura ni Duterte bilang Pangulo noong 2016. Siya rin ang unang presidente ng Partido Federal ng Pilipinas. Humawak siya ng iba't ibang posisyon sa pamahalaan sa ilalim ng Duterte administration. Isa rin siya sa nagtatag ng Philippine Development Movement na naglalayong makapaghatid ng makabuluhang pagbabago sa bansa sa pamamagitan ng pagsusulong ng mabuting pamamahala at matatag na ekonomiya. Dala ang kanyang advokasya laban sa katiwalian at kahirapan at pagmamahal sa bansa. Susubukan tumakbo upang makapaglingkod bilang mambabatas. Tumatakbong senador sa ilalim ng PDP laban, Attorney J.V. Hinlo. Isang animal welfare advocate, nagtapos ng Management Engineering sa Ateneo de Manila University. Itinatag niya ang League of Animal Welfare Organization of the Philippines at Baguio Animal Welfare sa Cordillera Region. Nais tumangan bilang mambabatas upang magsulong ng mga batas na magpoprotekta sa mga hayop at magtataguyod ng kanilang kapakanan. Sumabak sa pagkasenador noong 2019 at 2022 elections. Ngunit nabigo matapos ideklarang nuisance candidate ng COMELEC. Sa kabilangan ng mga hamon, matagumpay niyang ipinaglaban ang kanyang kaso sa Korte Suprema at patuloy na nangangarap na makapagsilbi bilang mambabatas. Tumatakbong senador bilang independent candidate, Norman Marquez. Isang abogado at lingkod bayan, nagtapos ng abogasya sa Ateneo de Manila University at Master in Public Administration sa University of the Philippines. Naupo bilang gobernador ng Catanduanes mula 2001 hanggang 2007. Bago maging gobernador, nagsilbi siya bilang kinatawan ng Lone District ng Catanduanes mula 1992 hanggang 2001. Sa kanyang termino, siya ay humawak ng iba't ibang komite, tumangan sa Senado noong 2022 election, ngunit nabigo. At ngayong halalan, susubukan muling tumakbo sa pagkasenador bilang independent candidate, Attorney Leandro Verceres. Mga kababayan at masuhid nating taga-subaybay Pilipinas, handa na ba kayo para sa Sukatan, The SMNI Senatorial Interview? Karapat-dapat ka ba? MJ, bago tayo magsimula sa ating question and answer portion, mayroon munang mahahalagang katanungan na dapat sagutin ang mga aspirante para sa ating manunood. Yes, partner. Narito ang katanungan. What have you accomplished in life at this stage that has benefited our people or our society? Which qualifies you to run for Senator of the Republic of the Philippines? Sa ating pong sariling wika, ano na ang inyong mga nagawa sa buhay na napakinabangan po ng taong bayan o ng ating lipunan na siyang dahilan kung bakit kayo tumatakbo at nagpapahalal bilang senador ng Pilipinas?
Una po natin bibigyan ng pagkakataon si Attorney J.V. Hinlo. Sir. Mayong gabi sa tanan, mayong gabi sa inyo. Sa katanungan yan, ako po'y naging bahagi ng administrasyong Duterte noong 2016 at hanggang 2022. Kilala po ako sa aming grupo na isang reformist. Kahit sa mga kasamahan ko, kung ano yung tama, dapat kong gawin. Hindi kaya ng konsensya ko na gumawa ng masama. So, nung nasa DILG ako, nakita ko yung problema sa politika. Nung nasa Land Bank ako, kahit mag-isa akong bumoboto para sa bayan, ginagawa ko yon. Nung nasa PACC ako, Presidential Anti-Corruption Commission, nakita ko yung gaano katindi ang problema sa korupsyon at pinaglaban ko ang Pilipinas. Alam po yan ng mga kasamahan ko. Sa mga panahong yan, nakita ko ang problema ng buong bansa sa politika, sa ekonomiya at sa korupsyon. Yan po ang nagsabi at pa-decide sa akin na dapat pumasok ako sa politika ngayong Mayo 2025 para maipaglaban ang tamang pamulitika at tamang liderato para sa Pilipinas. Salamat po. Salamat, Attorney J.B. Hinlo. Pakinggan naman natin ngayon si Sir Norman Marquez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay isang animal welfare advocate at ako po ay umiikot buong Pilipinas noong nakaraang 8 taon at umaalalay sa mga pagsampa ng mga kaso o pakikipag-ugnayan sa mga gobyerno tungkol sa kanilang pagpapamalakad ng pounds o yung mga pagpapaamyenda ng mga ordinances at tumutulong din ako dun sa mga pet owners at yung mga shelters na inirereklamo ng kanilang mga kapitbahay sa barangay, sa homeowners associations at sa local government. At sila ay aking pinaglalaban kung sila man ay nakakatupad sa 3 batas ng Animal Welfare Act, Anti-Rabies Act, or Code on Sanitation in the Philippines. So, basta po na ayon sa batas, ako po ay hindi konsentidor. Gusto rin pong malinis ang ating mga kalsada na ating mga strays, pero huwag naman po na sila ay pagpapatayin na walang pakundangan, kundi dapat ay bigyan din sila ng pagkakataong mabuhay at huwag masisi. No? Bukod sa sila po ay tinatawag na mga biktima ng mga irresponsible pet owners, pero sa nakikita ko po, sila naman po, ang irresponsible pet owners ay biktima naman ng mga ating kawalan ng political will ng gobyerno. Kaya po aayusin natin ang ating pamamalakad sa gobyerno, ang mga batas para po maprotektaan ng mga alaga nating hayop, ang mga pet owners, at hindi po gawing shortcut ang ating mga pamamalakad. At yan po nagawa ko sa 8 taon at sa tingin ko po kulang ang aking kakayanan at kinakailangan ko yan magkaroon ng pagkakataon na makaupo sa Senado, magawa ko mismo ang mga batas na yan para mapakialaman ang gobyerno dito sa pamamalakad ng animal welfare. Yan po ang masasabi ko lang po. Thank you, sir. May 2 minutes po naman si Governor Leandro Verceles. Sir. Maraming pong salamat po sa inyong lahat. Ako po si Leandro Lee Verceles Jr. Isang dating congressman ng lalawigan ng Catanduanes at governor ng Catanduanes. 9 years po ako bilang congressman, tsaka 5 years ako bilang gobernador. Ako po ay isang medyo techie, ang tawag po nila dyan, techie sa Kongreso. Kaya dahil dun sa ginawa ko po sa Kongreso, nagkaroon tayo ng E-Commerce Act. Yung E-Commerce Act, ako po yung principal sponsor dyan. At dahil doon, nagkaroon tayo ng isang pinakamalaking industriya na nakatulong sa Pilipinas. Ito po yung nagbigay po ng 2.2 trillion pesos per year ng revenue dahil sa mga call centers. At saka hindi lang po yan, nakaroon ng 20,000 na connection sa mga universidad, sa mga eskwela at sa mga kolehiyo. At saka isa pa yan, nakaroon tayo po ng mga online commerce. Because of that, nakaroon tayo ng Shopee, ng Lazada, at saka iba pong bagay, pati yung online banking. Ay ito po ang nagbigay ng totoong dokumento sa mga computers. Kaya yung hilig ko at saka yung advocacy ko ay bali IT. Ngayon,
AI na. Kasi talagang malaking oportunidad at malaking problema rin natin dito sa artificial intelligence. So, siguro mamaya, ipa-explain natin lahat kung ano yung bagay na yun at saka ang plataforma ko ngayon ay education at maayos ang traffic. Maraming pong salamat. Maraming salamat, Attorney Verceles. Ngayon naman, mas palalalimin natin mga partner ang pagkilala sa ating mga panauhin. Sa unang bahagi po ng ating palatuntunan, bibigyan natin sila ng pagkakataong ilahad ang kanilang top 3 priority platforms. Simple lang. Ano po ang konkretong plano nila para sa bayan? Ngunit tandaan, 2 minuto lamang ang nakalaan para ipaliwanag ang inyong sagot. Kaya't maging direkta, tapat at siguraduhing malinaw ang inyong layunin. Pilipinas, makinig ng mabuti. Ito na ang pagkakataon upang ipakita nila ang kanilang hangaring maglingkod at maghatid ng tunay na pagbabago sa ating bayan. Atin ang simulan, mga kababayan. Simulan po natin kay Attorney J.V. Hinlo. Ano po ang inyong tatlong paunahing plataforma na tututukan kung kayo'y mahalal bilang senador? 2 minuto po, Attorney. Ako po si Attorney J.V. Hinlo, ang nag-iisang kandidato ng PDP Laban na galing Visayas. Ang aking mga plataforma ay una, labanan ang korupsyon sa pamamagitan ng pag-amyenda ng Data Privacy Act at Bank Secrecy Law para po mabigyan ng kapangyarihan ang ombudsman na imbestigahan ang bank accounts at mga ari-arian ng mga tiwaling taga-gobyerno. Yung pangalawa po, labanan ang kahirapan at magbigay ng permanenteng solusyon. Hindi po yung utak ng mga trapo na puro ayuda ang kanilang solusyon. Permanente po ang dapat ibigay natin. Paano ito gagawin? Proteksyonan natin ang ating OFWs, paramihin natin ang trabaho sa Pilipinas. We have to industrialize. We have to manufacture our own weapons, our own machines, our own medicine and vaccines. Pagkatapos po, dito sa Pilipinas ang factories. Pangalawa po, isusulong ko ang tinatawag na state-managed farming at state-managed fishing. Ang gobyerno po dapat gumawa ng maraming trabaho sa kanayunan para sa mangingisda at para sa magsasaka na hindi kailangan ng civil service examination. Kailangan po bigyan ng trabaho ang mahihirap, except yung sa managerial, they have to have civil service. At yung panghuli, reforma sa edukasyon, dapat po i-introduce natin ang subject Philippine Patriotism and Ethic Studies from grade 1 to college. For, let's say, love of family, love of community, human rights, kasama rin yung dangers of illegal drugs. At introduction, yung pag-aral ng buhay preso para matakot yung mga kabataan na gumawa ng masama. Pag nabago natin ito, meron tayong future para sa ating kabataan at para sa ating nasyon. Salamat po. Ayun, salamat po, Attorney J.V. Hinlo. Ngayon naman ay pakinggan natin si Ginoong Norman Marquez. Good evening again. Ako po ay kinikilala na pambansang sumbungan ng mga inaabusong hayop, no? Pero ako rin po ay tagapagtanggol, hindi lang ng mga alagang hayop o mga pet owners, kundi pati na rin ng mga marginalized sector. At yan po aking sinasabi na ako ay mamamagitan sa inyo, sa ating gobyerno, at biglang tatayo na bilang boses, sumbungan at tagapagtanggol, hindi lang ng mga alagang hayop, kundi ng mga pet owners at mga marginalized sector sa Senado. Kaya malawak po ang aking advokasya. At ito po ay sumasakop din sa mga ibang marginalized sector sa lahat ng antas ng lipunan, no? Kung ang tignan po natin, masyadong malawak yung animal welfare. Meron po tayong huling survey from the Kantar World Panel na sinasabi na 94% ng mga households ay may pets, no? Kung kukunin po natin sa ating proportion sa ating populasyon, ay lumalabas po na ito po ay 44.5 million registered Filipino voters out of the 68 million. So malaki po ang potensyal na makapagpaupo po tayo ng animal welfare advocate sa Senate, at yan po ang gawin natin. At pag nakaupo pa tayo dun sa ating Senado, ay marami po tayong mapapakailaman ng mga sektor, mga batas,
At ang katiwiran po namin, yung party list system, iakit natin sa Senado para meron silang katuwang, no, sa pagpapalakad ng gobyerno. Ang pangalawang tutuunan kong pansin ang ating edukasyon para mabawasan ng ating mga load ng teachers, yung kanilang benepisyo, mabawasan ng mga classrooms, yung mga students sa classrooms. At pangatlo, yung mga agriculture at saka yung legal system natin na para magkaroon ng commensurate na mga punishment sa mga hindi lang sa animal welfare cases kundi sa lahat ng mga cases ng may kinalaman sa justice. Maraming salamat po, Ginoong Marquez. At ang pinakahuli naman, magbibigay ng kanyang top 3 priority platforms ay si Attorney Verceles. Sir, 2 minuto po. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Dalawa po yung platforma ko. Yung number 1, yung pinaka-main platforma ko ay yung education, ay yung kulang sa education po. Alam mo po, marami tayong problema sa Pilipinas. Corruption, loss of governance, yung mga droga, criminality, lahat po yan, may isang ugat na may problema dyan. Yung education po ng tao, lalo ng mga estudyante natin. At nakakita nila na talagang nasa alarming rate na ang problema natin sa edukasyon. Kaya nakikita ko po ay yung problema natin, kung tututok tayo dyan sa education, halos lahat ng mga problema na to, maayos lahat. Maayos lahat talaga kasi people will be able to govern properly and they will be able to elect good leaders. Paano natin gagawin to? Sa ngayon, ang lumalabas po sa mga classrooms natin, 1:30, one teacher to 230 students, one teacher to 40 students. Pero kung gagawin natin ng 1:1, one teacher, one online teacher per student, malaking pong bagay yan. Kaya natin gawin yan kung gagamitin natin yung AI, Artificial Intelligence po. Ibig sabihin po, sa isang computer, isang laptop na bibigyan natin sa kada isang estudyante, 38 million po mga estudyante out of school youth, makakaroon sila ng isang online teacher sa loob ng computer, nakatutok dyan sa isang estudyante. 1:1 yan eh. Pagka ganyan ang magiging sistema natin, nako, tataas at tataas ang education system natin. So pagka oras na, ang mangyayari po dyan, makakaroon tayo ng pinakamagaling na employment ng mga employees at saka employees dyan, at saka makakaroon tayo ng magandang edukasyon at saka sa panunlad ng bayan. Maraming salamat po mga Ginoo. Hindi lamang po ito basta simpleng Q&A. Dito, tunay nating susukatin kung gaano ba kalalim ang kaalaman po ng ating mga bisita sa mga may invitation ng ating lipunan. Para po sa ating mga manonood, dito na po ang pagkakataon ninyong makita kung sino sa mga senatorial aspirant ang may pinakamahusay, makatotohanan, konkreto at walang bola na plataforma ang may tunay na kakayahang mamuno at magdala po ng makabuluhang pagbabago sa ating bayan. Samantala, dumako muna tayo kay Jason Rubrico para ipaliwanag kung paano makikibahagi ang ating mga manonood sa botohan sa kabuuan ng programa Kapartner. Personalidad o kahit sa mga ordinaryo nating mga kababayan. Dito po sa sukatan, sisikapin nating bigyang boses ang lahat dahil bawat Pilipino ay may karapatang magtanong. Muli, ipinaalala po natin na 2 minuto lamang, 2 minutes ang ibibigay sa bawat bisita para po sagutin ang mga issue at mga katanungang ibabato sa kanila. Unahin na natin ang tanong mula sa ating SMNI reporter na siyang magsisilbing boses sa mga mabibigat na usaping dapat tugunan o paghandaan. Magdedeklara ng food security emergency sa bigas ang Department of Agriculture sa Pebrero 4. Ibig sabihin papayagan ang National Food Authority na magbenta ng mga imbak nitong bigas mula sa kanilang mga warehouse. Sa tingin niyo po ba matutugunan ng hakbang na ito ang nasabing krisis? Maraming salamat kay Creseline Catarong sa kanyang katanungan. Unahin po natin sa kanyang sagot si Attorney Leandro Verceles. Sir, 2 minuto po para sa inyong tugon. Opo, makakaroon tayo ng solution dyan sa krisis na yon. Kasi sa unang-una, sa ngayon, yung mga bigas sa mga warehouse, punong-puno yan, mga 300,000 tons na yan eh. So kailangan talagang iwasan para at least pagdating ng bagong harvest, makakapasok yung bagong tanim
tanim at saka yung bagong yung rice product papasok diyan eh. Now, dito sa supply and demand po, pagka ma-release na yon, siyempre mapupuno ang marketplace. At saka pag mangyayari dyan, bababa ang presyo dyan. At saka isa pang malaking bagay pa dyan, at least makakaroon tayo ng at least outlet na at least makabayad sa mga magsasaka dyan para kasi makakaroon sila ng bagong stocks makakapasok. So sa totoo po, magandang solution yan ni Secretary Laurel dun sa Department of Agriculture, and we agree on that. Yan talagang kailangan natin gawin. At saka isa pa, may mga iba pang bagay dyan na kailangan natin ayusin dyan. Hindi lang makakaayos tayo ng crisis dahil dun lang sa NFA stocks. Kailangan natin bawasan or ayusin yung tawag po dyan, yung supply chain. Yung supply chain po, yung paggaling ng warehouse papunta sa palengke. Kailangan ayusin yan, lalo ng isa, pero i-discuss lang natin mamaya yun. Yung tungkol sa traffic, kung maayos ang traffic yan, bababa yung cost of transportation at saka kakaroon tayong mas magandang pang presyo sa bigas. So later on, pwede natin i-discuss yan. Yun, salamat po, Attorney Leandro Verceles. Ngayon naman, alamin natin ang sagot ni Attorney JV Hinlo. 2 minuto po. Mali po ang tradisyonal na solusyon ng ating gobyerno. Maling-mali. Kasi kung tama yung kanilang formula, dapat hindi na tayo nag-i-import ng bigas. Kaya nga sinusulong kong tinatawag na state-managed farming. Ang lahat ng nakatiwangwang lupain na pag may may-ari ng gobyerno, dapat taniman at lagyan ng agricultural business ng ating gobyerno. Yan po ang solusyon. Hindi po yung import ng import. We have to make our lands productive. Ang traditional na tulong ng gobyerno mali. Yung agrarian reform, it's a failure. Bakit ko sinasabi? Tignan nyo, matagal na yung agrarian reform pero yung nabigyan ng maliliit na lupa, binibenta nila. So yung katugunan, para sa kahirapan, hindi naayos ng land reform. Yung kooperatiba, 1/2 of that failure dahil po sa private corruption. We need to plant rice sa ating mga kalupaan. We need to support our farmers, make them, offer them to become employees of government, na hindi kailangan ng civil service examination, bigyan natin sila ng trabaho na may sweldo 1530, no? At yung mga lupain na pagmamay-ari ng pribado, mag-offer yung gobyerno na irentahan ito para taniman at i-prioritize yung nagparenta na maging kawani ng gobyerno. Yung rice importation, may limitasyon ang tulong niyan. Kung akong gobyerno, tatanggalin ko ang middleman, tatanggalin ko ang trader. Gobyerno na mismo ang mag-angkat ng bigas para mura ang pagbenta. Kasi kung pribado yung nag-aangkat, yung kanilang tubo, times 2, times 3. Pero pag gobyerno, pwede nating sabihin 10% lang yung profit. Yan po ang tunay na solusyon. Salamat po. Daghang salamat, Attorney JV Hinlo, sa inyong pong marubdob ng mga pahayag. Bigyan po natin ng pagkakataon naman si Ginoong Norman Marquez sa kanya pong kasagutan. 2 minuto po, sir, sa inyong pong tugon. Tanong ko lang po, bakit po tayo maabot sa ganitong mga stopgap measures na to? Yung mga panandaliang solusyon na sa tingin natin hindi man tayo dapat nagkakaganito kung nagkaroon tayo ng matibay na food security planning ng ating gobyerno na isinasaalang-alang yung mga kapakanan ng mga magsasaka, yung kanilang insurance, crop insurance, yung protection from the middlemen, yung kanilang mga katulad ng mga farming animals o mga traktora na mga gamit kung ito ay nasa maayos na kondisyon. So lahat po dapat ito ay pangkalahatan at tinitingnan ng gobyerno. Hindi yung kapag nagkaroon ng problema ay tsaka lang tayo magbabagsak o gagawa ng mga panandaliang solusyon na pwede naman makaapekto sa ibang sektor katulad ng sa ating mga retailers, sa ating mga markets. Kung tatambak mo ito, paano naman yung kanilang mga existing at kung binibigla mo sila, paano sila maka-adjust sa kanilang mga produkto na naka-stock sa kanilang mga warehouse, no? So at sa kanilang mga tindahan, kung babagsak ang mga mumurahing mga bigas na galing sa gobyerno, pero paano naman tong ating mga retailers na yung kanilang puhunan, no? So
dapat magkaroon to ng harmonious na flow ng ating agrikultura from the farmers to the retailers para hindi tayo kinakailangan na ideally, kundi tayo kinakailangan umangkat galing sa abroad, no? Kundi tingnan yung kanilang mga pangangailangan, yung kanilang produksyon, bigyan ng mga insurance, yung mga benefits, at para hindi sila masyadong dependent doon, yung kanilang mga anak, bigyan din ng mga scholarship, at tulungan sila sa mga legal na mga pangangailangan nila kung sila ay magkaroon ng problema sa kanilang mga lupain at mga infrastruktura. Maraming salamat, Sir Marquez. May follow-up question tayo galing kay partner MJ. Yes, Coach. Nayaman at napag-uusapan po natin ang usaping pagkain, lalo pa sa Senado partner, policy-making body yan. Talagang nagbubuo ng mga panukala at sa bawat senador, meron silang tinatawag na target legislation.